Welcome to Donmar TV News Channel. Nais ni Manila Mayor Isko Moreno na makapagtayo ng mga infrastruktura para sa clean energy. Prioridad niya makapag-produce pa ng maraming kuryente ang bansa na hindi nakabase sa coal at krudo kundi sa pamamagitan ng geothermal, hydroelectric at solar. Ngunit sa ngayon, magiging konsentrasyon muna niya ang pandemic recovery sa unang mga taon ng kanyang termino kung maihalal bilang susunod na Pangulo ng bansa. Naging emotional naman si Senator Manny Pacquiao nang humarap ngayong araw sa mga miyembro ng Rotary Club of Manila. Ikinuwento niya ang naranasang hirap noong bata pa na dahilan kaya nais niyang tulungan ng mga kapuspalad na Pilipino at panagutin ang mga tiwaling opisyal. Lahat ng mga pamilya sa ating bansa magkaroon ng sariling tahanan. Isa na po yan at higit sa lahat po, yung sinasabi kong fight against corruption, makita ang mga kawatan sa gobyerno na nasa kulungan magsama-sama. Sang-ayon naman ang tandem ni na Senators Panfilo Lacson at Tito Soto sa naging hakbang ng Administrasyon Duterte na unti-unting pagluluwag ng restrictions at pagbubukas ng ekonomiya ng bansa. Pero hindi pa rin dapat nila kalimutan ang hakbang para maiwasan ang pagkalat pa rin ng COVID-19 virus. It's about time na mag-open up tayo. No? Yung paglilit ng curfew, pati yung pagtataas ng capacity ng mga passenger buses, tama yung move na yon. At saka yung pagmalawakang involvement ng mga LGUs tungkol sa pagbabakuna, matagal na rin namin ito talagang tinutulak din. Kaya lang, yung containment strategy kailangan hindi mawala. We should continue with enhanced information dissemination on health protocols. So ayan na, pinakita ko lang sa inyo yung paglipat. Alam nyo, ito ikikwento ko lang sa inyo na maigi. Ulitin ko uli, magsimula tayo ng bukas ang isip ninyo. Okay, bukas ang isip. Ibig sabihin, hindi sarado doon sa kung sino man ang gusto natin tumakbo. Ulitin ko, bukas ang isip. Kung hindi bukas ang isip mo, lumayas ka sa channel ko. Ha? Bukas ang isip. Ganda yan. Alam mo, ito, sa tingin ko sa dulo, magiging matinding magkalaban si BBM at saka si Isko Moreno. Walang biro ito. Voice with Love Vlog, salamat po. Bakit to? Ganito lang just in case talagang wala nang pag-asa si Mayor Sara tumakbo. So sa admin, it's BBM and Bato. Okay? Wag ho kagad tayo makasigurado na lahat ng Duterte supporter ay maka-BBM. Wag ho. Yung iba kasi masyado nang mataas ang ihi Masyado nang mataas, mayabang na akala nila lahat ng Duterte supporter kay BBM. Wag ho. Maraming Duterte supporter ang nag-aabang ng November 15. They cannot decide until November 15. November 15, darating ang panahon, magdi-decide ang lahat. At yan ay depende kung sino ang ipupush ni Pangulong Duterte. Mahahati ngayon ang boto ng administrasyon. BBM and Bato. Huwag nyo nating sabihin kagad na mahina si Bato, malakas si BBM. Ngayon yan. Kasi marami pang undecided na Duterte supporter na inaantay si Mayor Sara hanggang November 15. Tapos pagdating ng panahon na yon, mag-aantay sila kung sino ang i-endorse ni Pangulong Duterte. Diba? So antay tayo dyan. Ito problema. Totoo ito na nasagap natin. Akala nyo kayo lang may chismis? Hindi, walang biro ito. Ang balita, etong si Pacquiao, si Lacson, si Robredo at si Isko nag-aantay lang kung sino yung lalakas sa kanila. Okay? At the same time, magpapalakas sila, 'di ba? Kumukuha ngayon sila ng financier. Normal 'yan, it's not illegal. Funder. Okay? So kung sino yung pinakamerong makuhang malakas na funder, financier at the same time umangat ang kanilang diskarte, umangat sila sa tao, yung iba mag-giveaway. Okay? Bakit? They would rather see na itong mga to ang manalo kaysa sa kay Bongbong. Okay? Ganun ang kaya pagdating ng panahon at nakita nilang, sa tingin ko sa kanila may potential umangat. Hindi si Pacquiao at hindi rin naman si Robredo. At lalong malayo si Lacson. Sa tingin ko si Isko, bakit artista yan? Magaling na maglaro yan ng politika. Magaling yan sumagot. Totoo naman aminado naman tayong magaling sumagot si Isko. Magaling siya. Meron siyang plataforma. Ano siya ang tawag doon, detailed siya Pag tinanong mo, siya yung makakasagot ng, eto gusto ko. Si Pacquiao tatanggalin ko corruption. Si Robredo basta kalaban ako ni BBM.
Pero pag tinanong mo si Isko, meron. Bakit? Remember, magaling ang mga taong nasa likod ni Isko. Yan yung nasa tao niya, pangalan nito, nakalimutan ko na eh. Paalala niyo yung pangalan nun. Yan ang isa sa mga nag-handle ng kampanya ni Pangulong Duterte. So hindi madaling kalaban itong maman to. Alam nyo, yan pa nga ang ginagawa nila ngayon eh. Alam nyo kung gaano sila kautak? Kaya sana mautak, maisip ito. Ginagawa nila, binubus nila yung kalaban. Sige, magaling na kayo na magaling, marami kayo, bla bla bla. Para maging confident. Ayun, si Banayo, tama, si Lito Banayo. Maraming salamat ha. Si Lito Banayo is isa yan sa mga campaign na nakatulong kay Pangulong Duterte. So matalino ang mga nasa likod ni Pacquiao. Ni Pacquiao, ni Isko. Hindi lang si Isko ang utak niyan. Marami sila. Bawat sagot, meron yan. Kaya nga nakakatakot kung magiging overconfident ang nasa administration slate. I'm telling you, baka magulat tayo bigla sa dulo. Yun ang dyan. Yun ang sinasabi ko na, am I favoring Isko? No, I'm not favoring Isko. Ang sinasabi ko lang, wag dapat tayo maging sobrang confident na hindi, number 1 na si BBM, number 1 na si BBM, number 1 na si BBM. Easy. Kahit itanong nyo, si Aimee nga, alam yan eh. Walang nag-number 1 sa survey nung una, sa simula, ang nanalong presidente. Wala. Tanong nyo kay Aimee, sasagutin niya kayo. Kaya dapat, ito, walang biro ito Kaya nga paulit-ulit ko sinasabi sa mga BBM supporter, sa mga loyalista, huwag kayong masyadong mayabang to the point na pag merong napuna sa inyo yung ibang tao, binabara ninyo, inaaway ninyo, galit na galit kayo, minumura ninyo. May mga ganyan Ako, nakatikim ako ng ilang mura Huwag ganun. Remember, this is election. This is not debate or this is not about talpakan na sino mas malakas. Kami malakas, kayo Hindi. Hindi ito sabong. Okay? Ito po ay election. Ano ibig sabihin ng election? Winning. People. More people you will win. You have to win people para maengganyo nyo silang mapanalo. Pero kung lalo lang yung inaaway, binibuisit ninyo, ay walang mangyayari sa inyo. Sabi ko sa inyo, wala. Tapos, at the same time, kunwari lang isipin nyo lang ito isipin nyo na mabuti. Kung yung lahat na nandun sa kabila, nagsama-sama at isa lang ang in-endorse, isipin nyo na isa lang in-endorse nila. Sabihin nyo, posible ba yan Banat Bay? Na-endorse nila tong isa? Di ba lahat sila may pangarap? Oo, ngayon lahat may pangarap. At ito tayo-tayo na lang to. Huwag nyo na sasabihin sa iba. Atin-atin na lang to Atin-atin na lang to Huwag nyo sasabihin sa iba, 6,000 lang naman tayo ngayon. Atin-atin lang. Naturalmente, lahat yan, sasabihin nila, hindi, decided na akong tumakbo. Hindi, decided na ako. Hindi, ako lalaban talaga ako. Alam nyo kung ba't nila sinasabi yan? Yung ganyang words? Kasi paano ka makakakuha ng funder kung hindi ka decided? Naintindihan nyo? Remember, ulitin ko eto, magtataka kayo pero totoong nangyayari. Tabu ito. Tabu. Nasasabihin ko sa inyo, ang mga kandidato, nagpapalakas yan. Para pag lumakas yan, may mga funder. Kalhati ng pera na nakuha nila, tinatago na nila, yung kalhati, yun lang ang ginagamit nila. Walang biro. Wala ako pinapatukuyang politiko wala ako pinapatukuyan. Pero yan ang katotohanang hindi inaamin ng kahit sino mang politiko. Kunwari, may nagbigay sa kanyang 10 million para gamitin sa kampanya. 5 million, nasa bulsa niya na yan. 5 million lang ang gagabitin. Bakit? Kaya nga may mga artistan tumatakbo. Hindi ngayon yung mga nakaraan. May mga artistan tumatakbo kasi sikat sila. So may magfa-fund sa kanilang mga negosyante. Yung kalati doon tinatago na nila. Tapos yung kalati, whether manalo matalo, yun na yun. Marami hong ganyan. Kaya walang kandidato sa ngayon ang magsasabing, di ako sure Sa tingin ko, tatakbo. Di ko sure. Malamang, takbo ko. Walang ganun. Lahat yan sasabihin, hindi, lalaban ako. Ganyan. Para makainganyo sila ng mga funder. Pag nakainganyo na sila ng funds, dun sa dulo, pwede na sila umayaw. At the same time, may fund na sila, hindi pa sila natalo. Ay, naku po, sinasabi ko sa inyo, ginagawa yan. Wag na tayo magbulag-bulagan sa Pilipinas, ginagawa nila yan. Bandang dulo, umaatras dahil ayos na sila, masaya na sila, buhay na sila. Ganon din ba ang ginawa ni PRRD? Ano sa tingin mo? Wala kang pera si PRRD. Tao ang nag-spend sa kanya. Kaya may possibility na umatras ang ibang kandidato at isa na lang ang suportahan. Para sa kanila, isipin nyo to win-win solution. Meron na kaming funds, mananalo pa yung kakampi namin, talo yung kalaban. Ganyan. That's how dirty ang politics. Eto, makinig kayo. At pag itong masyado namang confident na kandidato sa administration side, pwedeng manalo ang kalaban. Kaya delikado po.
So anong lesson sa sinasabi ko? Wala akong sinasabing si Isko ganito. Ang sinasabi ko ho, sa lahat ng kalaban, si Isko ang medyo... Alam mo kung ano lang kailangan i-workout ni Isko? Etong Norte. Remember, eto ganito na kasimple yan eh. Bakit nanalo si Estrada? Bakit nanalo si Erap? Bakit? It's all image, packaging. Imagine ninyo ha, isipin nyo na mabuti to. Itaktak nyo sa ulo nyo. Estrada, hindi marunong mag-English. Ano ginawa? Gumawa ng libro about English. Ano pa? Estrada, Erap, para sa mahirap. Mahirap ba siya? Hindi, yung totoo. Mahirap ba si Estrada? Parang hindi naman ata. Pero Erap para sa mahirap. Anong ibig ko sabihin? Depende yan kung paano lang i-package ang tao. Kaya delikado. At ang Pilipino, pag artista may itsura, wow! Wow!